Nakikipagrelasyon siya kung kani-kanino kaya habang tumatagal ay parang nawawala na rin ako ng pakialam. Papalit-palit siya ng karelasyon kaya nakaka-disappoint lang dahil mas inuuna niya ang sarili niyang kaligayahan kesa sa amin ng mga kapatid ko. At ang letter sender natin today ang nagbigay ng kanyang pangalan. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Isay na lumaki sa isang broken family. At dahil hindi nagsusustento ang kanilang tatay, naging mahirap yon para sa kanilang nanay kaya ang lolo, lola at mga tita niya ang nagpalaki sa kanilang magkakapatid. Habang ang nanay naman ni Isay ay nasa ibang bansa at doon na nagtatrabaho at meron na din siyang karelasyon. At dahil panganay si Isay sa kanilang magkakapatid, tutol siya sa pakikipagrelasyon ng nanay niya sa ibang lalaki. Dahil noong panahon ng pandemic na istak ang nanay niya dito sa Pilipinas at nakikipagrelasyon siya kung kani-kanino. Kaya habang tumatagal ay nawawalan na rin ng pakialam si Isay dahil papalit-palit naman ang karelasyon ng kanyang nanay. Mas inuuna kasi ng nanay niya ang sarili niyang kagustuhan kaysa sa pangangailangan nilang magkakapatid. Hanggang sa dumating ang panahon na nagkaroon na naman ng panibagong karelasyon ng nanay ni Isay na taga-kabilang barangay lang. Medyo sumuporta ang lolo at lola ni Isay dahil medyo mabait ang bagong boyfriend ng nanay niya. Hanggang sa nag-live-in na ang nanay ni Isay pati na rin ang kanyang stepfather na sobrang hindi na komportable sila Isay dahil ayaw nila na may kasamang ibang lalaki sa bahay. Pero dahil bata pa rin si Isay, nadala siya sa mga suhol ng kanyang stepfather dahil palagi silang binibilhan ng kahit anong gamit pati na rin ng mga pagkain. Kaya ang nakatatak sa isip ni Isay ay mabait talaga ang kanyang stepfather at responsable din siyang lalaki. Pero nag-decide pa rin ang nanay ni Isay na babalik na siya ng ibang bansa para makapagtrabaho pero wala pang 4 na buwan ay bumalik agad siya dito sa Pilipinas. Sobrang saya ni Isay na makasama ulit ang kanyang nanay pero pakiramdam niya kaya lang umuwi ang nanay niya ay para sa kanyang stepfather. Hanggang sa lumipat na sila Isay sa isang bahay sa isang private subdivision kasama ang kanyang lolo, lola, mga pinsan pero naiwan ang nanay niya pati na rin ang kanyang stepfather sa luma nilang bahay. At noong mga panahon na yon ay kinausap ng kanyang tita ang kanyang nanay na wag na sanang bumalik sa abroad para hindi na sila magkalayo-layo. Bibigyan na lang daw sila ng kanyang tita ng pangnegosyo at bibilhan din ng sarili nilang bahay sa isang subdivision. Kaya sobrang saya naman ni Isay dahil magkakasama na silang buong pamilya pero parang naging worst pa ang buhay niya. Dahil hindi inaasahan ni Isay na kasama pala nilang titira ang kanyang stepfather sa bago nilang bahay. Hanggang sa unti-unti na nagbago ang ugali ng kanyang stepfather, wala na siyang ginawa kundi kumain at matulog. Pupunta siya sa kanyang trabaho ng alas 8 ng umaga pero kailangan paggising niya ay nakahanda na ang pagkain pati na rin ang mga plato. Ni hindi niya man lang daw nakita ang kanyang stepfather na maghugas ng kanyang pinagkainan o maglinis ng bahay na kanilang tinitirhan. Madalas ding marinig ni Isay na sinisigawan nito ang kanyang nanay kaya nagsumbong si Isay sa kanyang lolo at lola. Kaya kinumpronta ng lolo at lola ni Isay ang kanyang nanay pero laking gulat niya nung siya pa ang binabag ng kanyang nanay verbally. Samantalang ayaw lang naman talaga ni Isay na makitang sinisigawan ng kanyang nanay pero siya pa ang napagalitan. Mas malala pa po ang ugali ng stepfather ko kaysa sa kwento na to. Ayaw ko pong makita na ginagano ng nanay ko kaya gusto ko po sanang magkahiwalay na sila. Nanginginig na po ang kalamnan ko sa galit ko sa nanay ko pati na rin sa stepfather ko dahil palagi nila akong inaaway at pinapalayas dito sa bahay. At makalipas ang ilang buwan pagkatapos magpadala sa atin ng sulat ni Isay, meron po siyang panibagong update. Sobrang nagpapasalamat ako dahil tuwing Biyernes ay nagpupunta ako ng simbahan para magdasal at pinagdadasal ko na sana ay magkahiwalay na silang dalawa. At finally, ginrant na po ang wish ko dahil nagkahiwalay na po sila pero paglipas na naman ng isang buwan ay may panibago na naman siyang update. Hello Ate Charis, gusto ko lang po ulit mag-update dahil joke time po pala sila dahil nagkabalikan sila dahil na jaundice po ulit si Mama. Kaya hanggang dito na lang talaga Ate Charis. Hindi naman humihingi ng payo ang ating letter sender pero feeling ko parang hindi niya talaga matanggap na kasama nila sa bahay ang kanyang stepfather. Pero meron naman tayong dalawang pwedeng gawin na pwedeng pagpilian at ibibigay ko ang letter A. Kung hindi mo talaga kayang pakisamahan yung stepfather mo at puro pangit na lang na ugali niya ang nakikita mo, siguro pwedeng mag-work ka na lang tapos bumukod ka na lang ng apartment. Kasi parehas kayong panalo sa ganong sitwasyon. Makakasama niya yung nanay mo tapos ikaw naman hindi mo siya makakasama kasi nakabukod ka na. Kasi malabo sa nanay mo na ang stepfather mo ang palayasin lalo na magkakaanak na sila. Or letter B, bakit hindi mo subukan bigyan ng second chance si stepfather lalo na kung magkakaroon ka na rin ng kapatid sa kanya para everybody happy. Siguro kaya hindi siya nakakapaghugas ng plato, baka pagod na rin naman siya sa trabaho kaya konting pag-unawa lang din. Tignan na lang din natin yung brighter side na nagkalina sa pandalalaki ang iyong mother at nag-stick na siya sa one. Baka may something din naman na mabuti kay stepfather na hindi mo lang nakikita dahil hindi ka pa readyng tanggapin siya.